Paano mo mamahalin ang lalaking nakatadhana upang pabagsakin ang iyong pamilya? Isang aksidente ang nagdala kay Evelyn sa isang liblib na rest house 3 taon na nakakaraan. Doon ay nakatagpo niya si Gabriel, isang lalaking may misteryoso ngunit mapang-akit na mga mata. Sa isang gabi ng pag-uusap, nahulog ang kanyang loob, ngunit ang akala niya simula ng isang magandang kwento ay nauwi sa trahedya. Nang malaman niyang si Gabriel ay ang panganay na anak ng mortal na kaaway sa politika ng kanyang ama. Pagkalipas ng 3 taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ngunit wala na ang tamis ng nakaraan. Ang ama ni Evelyn ay dinidiling mastermind sa isang malaking krimen. Isang tangkang pagpatay sa ama ni Gabriel. Si Gabriel na ngayon ang tumatayong taga-usig. Determinadong ipakulong ang ama ng dalaga. Sa gitna ng banggaan ng dalawang makapangyarihang pamilya, nanginginig si Evelyn sa pagitan ng katapatan sa sariling dugo at sa lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Paano mo iiwasan ang apoy kung sa bawat sulyap at paghaharap ay sinusunog kayong dalawa ng mapusok na pagnanasa at nakalalasong hinala? Sa isang laban kung sa hustisya at paghiganti ang nakataya, may espasyo pa ba ang pag-ibig na nagsimula sa isang sulyap? Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at paki-comment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan nakaabot ang ating mga kwento. Umuulan ng malakas 3 taon na ang nakakaraan. Napadpad ang sasakyan ni Evelyn sa isang liblib na bulubunduking bahagi ng Antipolo. Matapos siyang maligaw at masiraan ng gulong, walang signal ang kanyang telepono. Sa takot at ginaw, lumakad siya patungo sa nag-iisang bahay na may ilaw sa gitna ng kakahuyan. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nagbukas ng pinto. Si Gabriel. May hawak itong tumpok ng mga libro at nakasuot ng simpleng t-shirt. Ngunit ang tindig nito at ang talas sa mga mata ay sapat na upang mapatigil ang paghinga ni Evelyn. Naliligaw ka ba? Malalim at baritono ang boses ito. Ngunit may kakaibang init na pumapatay sa ginaw na nararamdaman ng dalaga. Opo, nasiraan ang sasakyan ko sa ibaba. Pautal na sagot ni Evelyn, yakap ang sariling braso habang nanginginig sa basang damit. Pinatuloy siya ni Gabriel. Pinahiram ng tuyong damit, ipinagluto ng mainit na sopas at pinaupo sa harap ng fireplace. Sa gabing iyon, nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, sa sining at sa buhay na malayo sa ingin ng lungsod. Walang ibinigay na apelyido, walang binanggit na pamilya para kay Evelyn. Ito ang tinatawag na love at first sight. Ang bawat ngiti ng binata ay tila pangako nakaukit sa kanyang puso. Kinabukasan, bago pa man magising si Gabriel, sinundo na si Evelyn ng mga tauhan ng kanyang ama na sa wakas ay natunto ng kanyang lokasyon. Iniwan niya ang isang maikling nota ng pasasalamat. Ngunit ang tamis ng gabing iyon ay napalitan ng pait makalipas ang 1 linggo na makita niya ang mukha ng binata sa telebisyon. Si Gabriel Sebastian, ang panganay na anak ng senador na si Don Robert Sebastian. Ang mortal, pinakamainit at pinakamaras na kalaban sa politika ng kanyang amang si Governor Eduardo Alvarado. Ang lalaking minahal niya sa loob ng isang gabi ay ang lalaking tinadhana ng tadhana na hindi niya maaring maging kabilang. 3 taon nang mabilis sa lumipas, ngunit ang mga mata ni Gabriel ay nanatiling multo sa mga panaginip ni Evelyn. Sinubukan niyang kalimutan ng binata, ibinuhos ang sarili sa pagtulong sa mga charity project ng kanyang ama. Hanggang sa isang gabi, isang malakas sa pagsabog ay yumanig sa lalawigan. Isang tanghang pagpatayan naganap labang kay Don Robert Sebastian. Himalang nabuhay ang matanda, ngunit kritikal ang kondisyon nito sa ospital. Ang lahat ng ebidensya, ang baril na ginamit, ang pahayag ng nahuling suspect, at ang mga dokumento ng transaksyon ay iisang tao lamang itinuturo bilang mastermind. Si Gobernador Eduardo Alvarado, ang ama ni Evelyn. Hindi totoo yan. Walang kinalaman ng papa sa krimen. Sigaw ni Evelyn sa loob ng presinto habang pinaliligiran ng mga mamamahayag. Hayaan mo ng batas ang magpasya, Miss Alvarado.
Napatigil si Evelyn nang marinig ang boses sa iyon. Lumabas mula sa opisina ng hepe ng pulisya si Gabriel. Ngunit wala nang malambot at maingat na lalaking nakilala niya sa Antipolo. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. Ang mukha ay tila nakaukit sa bato at ang mga mata ay puno ng matinding galit at paghihiganti. Siya ang tumatayong pribadong taga-usig para sa kanyang pamilya. Muling nagtagpo ang kanilang mga landas sa pinakamalalang paraan. Gabriel, bulong ni Evelyn. Ang pangalan nito ay parang dasal na pilit kumakawala sa kanyang mga labi. Tinitigan siya ni Gabriel. May isang saglit na dumaan ng sakit sa mga mata ng binata. Ngunit agad itong napalitan ng lamig. Dito ba nagtatapos ang pagtatago mo, Evelyn? O nandito ka para pagtakpan ng maraming kamay ng ama mo? Parang sinampal si Evelyn sa lamig ng boses si Gabriel. Ang lalaking minsan niyang niyakap sa kanyang mga alaala ay narito ngayon sa harap niya, handang itulak ang kanyang buong pamilya sa bangin ng kapahamakan. Hindi kriminal ang ama ko, Gabriel. Alam mo kung gaano siya katapat sa serbisyo. Depensa ni Evelyn. Lumapit siya sa binata, hindi pinansin ang mga flash ng kamera ng media. May nagtanim ng ebidensya. Pakiusap, silipin mo ang ibang anggulo. Ebidensya nagsasalita, Evelyn, hindi ang mga emosyon. Maring sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-alinlangan. Ang baril na ginamit sa pagbaril sa papa ko ay nakarehistro sa ilalim ng security film ng kumpanya ninyo. Ang perang ibinayad sa hitman ay nanggaling sa bank account ng ama mo. Anong anggol pa ang gusto mong tingnan ko? Humakbang pa itaas si Gabriel. Sapat na upang maramdaman ni Evelyn ang pamilyar na bango nito na ngayon ay may kasama ng amoy ng panganib. Huwag mong gamitin ang nakaraan natin para lituhin ako. 3 taon na nakakaraan. Hinayaan kitang umalis ng walang tanong. Ngayong gabi, sinisiguro ko sa iyo. Papanagutin ko ang mastermind ng krimen na to. Kahit na sino pa siya. Tumalikod si Gabriel. Iniwan si Evelyn na nakatayo sa gitna ng malamig na hallway ng presinto. Ramdam ng dalaga ang paggulo at pagguho ng kanyang mundo. Ang lalaking una niyang minahal, ang siya pala magiging pinakamalaking kalaban ng kanyang buhay. Ang bawat sulok ng munisipyo at ng Kapitolyo ay tila naging pugad ng mga buitre. Ang balita tungkol sa pagkakadawit ng gobernador ay naging pambansang usapin. At si Evelyn ang sumasalo sa lahat ng hagupit ng publiko. Habang ang kanyang ama ay pansamantalang nakakulong sa isang detention cell dahil sa kawalan ng piyansa para sa kasong frustrated murder. Si Evelyn naman ay walang tigil sa paghahanap ng mga abogado at pag-aaral sa mga dokumento ng kumpanya upang patunayang walang kinalaman ng kanilang pamilya. Isang gabi, matapos ang isang nakakapanglambot tuhod na pagdinig sa korte, inabot ng malakas na ulan si Evelyn sa labas ng Hall of Justice. Ang kanyang mga tauhan ay naunang umalis para sa isa pang emergency meeting. Kaya mag-isa siyang nakatayo sa may gilid ng hagdanan. Yakap ang isang makapal na folder ng mga kontra sa laysay. Isang marangyang itim na SUV ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang salamin nito at bumungad na mukha ni Gabriel. Sumakay ka. Maikli at maring utos si Gabriel. Ayoko. Kaya kong umuwi mag-isa. Tagi ni Evelyn. Pilit na tinataas ang kanyang noo sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga labi sa lamig at pagod. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay binuksan ito ang pinto. Bumaba sa ilalim ng ulan na walang payong at maras ngunit maingat na hinawakan ang braso ni Evelyn upang hilahin ito papasok sa passenger seat. Bago pa makapalag ang dalaga, pinaandar na ni Gabriel ang sasakyan. Ano ba, Gabriel? Kidnapping to. Pwede kitang idemanda. Sigaw ni Evelyn habang pinupunasan ng ulan sa kanyang mukha. Idemanda mo ko kung gusto mo, pero hindi kita hahayaang mamatay sa pulmonya sa labas ng korte. Asik ni Gabriel habang mabilis na nagmamaneho patungo sa isang pamilyar at liblib na direksyon. Ang kanyang rest house sa Antipolo, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating doon, parang bumalik ang nakaraan. Ngunit may kasama ng matinding bigat. Binigyan muli siya ni Gabriel ng tuyong damit at tuwalya. Nang maupo sila sa tapat ng fireplace, hindi na napigilan ni Evelyn ang sarili. Ang tindi ng stress, ang takot para sa kanyang ama
at ang nag-aalab na presensya ng lalaking mahal niya, ngunit kaaway niya ay sumabog. Bakit mo ba ito ginagawa, Gabriel? Umiyak na tanong ni Evelyn. Kung naniniwala kang kriminal ang papa ko, bakit hindi mo na lang ako iwan doon? Bakit kailangan mo pa akong dalhin dito? Humakbang papalapit si Gabriel. Ang kanyang mga matay nag-aalab sa halo-halong galit, lungkot at isang pagnanasang matagal na nitong pinipigilan. Inabot nito ang mukha ni Evelyn. Ang mainit nitong palad ay dumarampi sa basang pisngi ng dalaga. Dahil kahit anong pilit kong kumbinsin ng sarili kong anak ka ng kalaban ko, hindi ko magawang tiisin na makita kang nahihirapan, Evelyn. Bulong ni Gabriel, ang boses ay gumagaralgal sa tindi ng emosyon. Gabi-gabi ako hindi makakatulog dahil ang mukha mo ang nakikita ko sa tuwing binabasa ko ang kaso ng papa ko. Nababalwin ako sa pagitan ng tungkulin ko sa pamilya ko at ng nararamdaman ko para sa iyo. Nalagutan ng hininga si Evelyn bago pa siya makasagot. Nilapat na ni Gabriel ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Isang halik na puno ng gutom, pait at pinagbabawal na pagsuyo. Sa gitna ng bagyo sa labas at ng gulo sa kanilang mga buhay, doon nila natagpuan ang isang nakaw, ngunit marubdob na kanlungan sa piling ng isa't isa. Ang gabi ng pagsuyo ay napalitan ng isang mapanganib na umaga. Habang natutulog pa si Evelyn sa malawak na kama ni Gabriel, nagising siya sa tunog ng mahinang boses ng binata na may kausap sa telepono sa balkonahe. Lumapit si Evelyn ng dahan-dahan. Pilit na pinakikinggan ng usapan. Siguraduhin mong walang makakaalam ng tungkol sa transaksyong yan. Utos si Gabriel sa kabilang linya. Kung totoo ang hinala ko na may ibang nagmamanipula sa mga bank account ng mga Alvarado, kailangan natin ang orihinal na log ng server bago pa ito burahin. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Evelyn. Hinala? Ibig sabihin, nagdududa rin si Gabriel sa mga ebidensya laban sa kanyang ama. Nang ibaba ni Gabriel ang telepono, lumingon ito at nakita si Evelyn na nakatayo sa may pinto. Balot ng kumot, hindi ito nagbago ng ekspresyon ngunit may isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nag-iimbestiga ka rin sa ibang anggulo? Direktang tanong ni Evelyn. Lumapit siya sa binata at may bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Binalikan siya ni Gabriel ng isang seryosong titig. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Evelyn, nakatayang buhay ng papa ko rito. Noong una bulag ako sa galit, pero bilang isang abogado, may mga bagay sa ebidensya na masyadong perpekto. Masyadong malinis ang pagkaka-frame up sa ama mo. Na tila ba sinadya talagang iwanan ng lahat ng bakas para madali siyang matunto ng pulisya. Sino Gabriel? Sino may kakayahang gumawa niyon? Tanong ng dalaga. Humigpit ang kapit sa polo ng binata. Yan ang inaalam ko. Wika ni Gabriel at ang mukha ay napuno ng anino ng pag-aalala. Pero kailangan natin mag-ingat. Kung totoo hinala ko, ang tao nag-frame up sa ama mo ay nasa loob mismo ng circle ng pamilya ko o ng pamilya mo. At kung malaman nilang nagdududa ako, baka ikaw o ang papa mo ang isunod nila. Bumaba ang tingin ni Gabriel sa mga labi ni Evelyn at muli siya nagnakaw ng isang mabilis ngunit mariing halik. Mula ngayon, sa harap ng korte at ng media, magkaaway pa rin tayo. Kailangan nating panatilihin ang palabas na to para hindi makatunog ang totoong mastermind. Kaya mo ba yun, Evelyn? Tumango si Evelyn. Kahit na alam niyang ang pagpapanggap na ito ay magiging parang patalim na sasaksak sa kanyang puso araw-araw. Para sa katotohanan at para sa lalaki unti-unti na nagiging mundo niya. Handa siyang sumayaw sa apoy ng kanilang komplikadong sitwasyon. Ang pagbabalik sa lungsod ay parang pagsuong muli sa isang arena ng mga leon. Ayon sa napagkasunduan, kailangan panatilihin ni Evelyn at Gabriel ang malamig na pader sa pagitan nila. Sa harap ng mga naglalakihang lente ng kamera at ng nag-aabang na media sa labas ng provincial capital, si Gabriel ang malupit at walang awang taga-usig, habang si Evelyn naman ang nagigiting ngunit nagdadalamhating anak na pilit na pinagtatanggol ang ama. Wala kaming rason para makipag-ayos sa kampo ng mga Alvarado. Mariing pahayag ni Gabriel sa mga reporter habang naglalakad sa hallway ng korte. Ang mukha ay seryoso at walang bakas ng emosyon.
Hustisya ang hinihingi ng aking pamilya at tinitiyak kong mabubulok sa kulungan ang mastermind ng krimen na to. Sa kabilang bahagi ng hallway, napakuyom naman ang palad si Evelyn. Ang sakit ng mga salita ni Gabriel. Kahit alam niyang bahagi lang ito ng kanilang palabas, ay tila patalib na humihiwa sa kanyang dibdib. Subalit kailangan niya maging matatag. Nang gabing iyon, nakatanggap si Evelyn ng isang misteryosong text profile mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ng totoong naglipat ng pera mula sa account ng ama mo, patungo sa Hitman. Pumunta ka sa lumang warehouse ng Sebastian Shipping Line sa Pier 14, ngayong alas 11 ng gabi. Mag-isa ka lang. Lumiwanag ang pag-asa sa dibdib ni Evelyn. Hindi na niya nagawang tawagan o i-text si Gabriel dahil alam naman niyang mahigpit na binabantay ng linya ng binata ng kanyang sariling pamilya. Dala ng bugso ng damdamin at kagustuhang mailigtas ang ama, nagmaneho si Evelyn patungo sa madilim at papanganib na bahagi ng pier. Ang lumang warehouse ay amoy kalawang luma at tanging ang liwanag ng buwan na lumulusot sa mga butas ng bubong ang nagbibigay buhay sa paligid. Bawat takbang ni Evelyn ay lumilikha ng alingaungaw. Hello? Nandito na ako. Ibigay mo sa akin ang ebidensya. Matapang na sigaw ni Evelyn sa dilim. Ngunit walang sumagot. Sa halip ay narinig niya ang marahas sa pagsarado ng malaking bakal na pinto mula sa labas. Sandali! Huwag niyo akong ikulong! Patakbong lumapit si Evelyn sa pinto. Pinalo-palo ang makapal na bakal ngunit huli na ang lahat at nilak ito mula sa labas. Kasabay nito, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang mahinang tik-tak ng isang timer, at ang amoy ng gasolina na unti-unting kumakalat mula sa mga drum sa likod ng warehouse. Isang patibong. Sinadya siyang itrap doon upang patahimikin ng tuluyan, at ang isisisi pa rin sa huli ay ang hidwaan ng kanilang mga pamilya. Habang umiinit ang paligid dahil sa nagsisimula ng sumiklab na apoy sa kabilang bahagi ng warehouse, unti-unti nang nahihirapan sa paghinga si Evelyn dahil sa makapal na usok. Napaubo siya. Gumuhos na sa higit pumatak ang kanyang mga luha. Sa mga sandaling iyon, ang mukha ni Gabriel ang tanging rason kung bakit ayaw niyang sumuko. Gabriel, pakiusap. Bulong niya sa hangin. Isang malakas na hampas ang yumanig sa bintanang salamin sa itaas na bahagi ng warehouse. Isang matangkad na figura ang marahas na bumasag doon at lumundag pababa sa gitna ng naglalagablab na apoy. Si Gabriel, may hawak itong bakal na tubo at balot ng basang jacket ang muka. Nang makita si Evelyn sa sahig, mabilis itong sumugod at binuhat ang dalaga na parang bagong kasal. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng matinding takot. Isang takot na ngayon lang nakita ni Evelyn sa buong buhay niya. Evelyn! Gumising ka! Pakiusap! Huwag mo akong iwan! Sigaw ni Gabriel habang sinisipa ang isang kahoy na harang upang makalabas sila sa nasisirang bintana sa likod. Nang makalabas sila sa nasusunog na gusali, kapwa sila bumagsak sa damuhan. Hinihingal at marumi ang mga mukha sa uling. Agad na hinila ni Gabriel si Evelyn sa isang mahigpit na yakap. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na baka nawalan siya ng pagkakataong isalba ang babaeng mahal niya. Sino ang nagsabi sa'yong pumunta rito na mag-isa? Galit na asik ni Gabriel, ngunit may kasamang halik sa noo ng dalaga. Munti ka nang mamatay, Evelyn. Kung hindi ko pa na-trace ang GPS ng kotse mo, naging abo ka na rito. May nag-text sa akin tungkol sa bank account ng papa. Nangingin ang sagot ni Evelyn. Nakakapit sa polo ni Gabriel. Gabriel, alam na nila. Alam ng mastermind na nagdududa tayo. Naging seryoso at madilim ang mukha ni Gabriel habang nakatingin sa nasusunog na warehouse. Doon niya na-realize kung gaano kalapit ang kanilang kalaban. Hindi lang ito simpleng laban sa politika. Ito ay isang pagpapatayan kung saan at kahit buhay ni Evelyn ay handang isakripisyo ng salarin. Mula ngayon, hindi na kita iiwan, Evelyn. Maring pangako ni Gabriel, binuhat niyang muli ang dalaga patungo sa kanyang sasakyan. Puso, laban sa dugo. Kung kailangan kong talikuran ng sarili kong pamilya para protektahan ka at hanapin ang katotohanan, gagawin ko. Dahil hindi ko kayang mabuhay sa mundong ito kung wala ka. Ang natitirang uling at usok sa damit ni Evelyn ay tila naging paalala sa kanila ni Gabriel na wala na silang oras para mag-aksaya.
Dinala ni Gabriel ang dalaga sa isang ligtas at tagong safe house sa labas ng lalawigan. Isang maliit na apartment na pagmamay-ari ng kanyang pinagkakatiwalang kaibigan noong law school. Doon, ligtas sila sa mga mata ng media, ng pulisya at ng kanilang pamilya. Habang ginagamot ni Gabriel ang mga natamong gasgas ni Evelyn sa braso, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng nag-aalab na tensyon. Bawat taplis ng bulak na may alkohol sa balat ng dalaga ay sinusundan ng banayad at nag-aalalang hipo ng binata. Salamat, Gabriel. Mahinang wika ni Evelyn. Nakatitig sa mga matang sandaling nawala ng bagsik at napalitan ng wagas na pagsuyo. Kung hindi ka dumating, baka hindi ka na nalinis ang pangalan ng papa. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, ligtas ka. Sagot ni Gabriel sabay halik sa palad ng dalaga. Umupo siya sa tabi nito at binuksan ang kanyang laptop. May nakuhang investigator ko bago masunog ang warehouse. Ang IP address kung saan nanggaling ang peking transaksyon sa bank account ng ama mo ay nag-trace sa isang pribadong opisina. Iniharap ni Gabriel ang monitor kay Evelyn. Nang makita ng dalaga ang pangalan at lokasyon ng opisina, halos mapatid ang hininga niya. Hindi ito sa kumpanya namin. Lokasyon ito ng head office ng Sebastian Development Corporation. Oo. Madilim ang mukha na sumang-ayon si Gabriel. Ang opisina na nagmando ng pagliligpit ng pera sa hitman ay nagtanim ng baril sa security firm niyo ay pag-aari ng pamilya ko. Ngunit hindi ang papa ko ang may gawa nito. Noong panahong naganap ang transaksyon, kritikal na ang papa sa ospital. Ibig sabihin, pagpapatuloy ni Evelyn, nanginginig ang boses sa tindi ng revelasyon. Ang taong nag-frame up sa papa ko ay ang taong may buong kontrol sa kumpanya ninyo habang walang mali ang iyong ama. Eksakto. Maringwig ka ni Gabriel, ang kanyang panga ay nagngangalit. May isang tao sa loob ng pamilya ko na gustong ubusin ng mga Alvarado at kasabay nitong kamkabi ng kapangyarihan ng mga Sebastian. At bukas, sa gaganaping special board meeting at press conference sa Kapitolyo, gagamitin niya ang peking ebidensya para tuliyang mabitay ang ama mo sa publisidad. Kailangan nating pumunta doon, Gabriel. Kailangan nating makuha ang original na hard drive bago pa nila mabura ang digital footprint. Determinadong sabi ni Evelyn. Hinawakan ng kami ng binata. Nagkatitigan silang dalawa at wala ng urong. Ang kanilang pag-ibig ay naging alyansa laban sa isang demonyong nagtatago sa dilim. Ang bulwagan ng Kapitolyo ay napuno ng mga mamamahayag, mga opisyal ng pamahalaan at mga taga-suporta ng dalawang partido. Sa gitna ng tablado, nakatayo ang tiyuhin ni Gabriel, si Don Tomas Sebastian, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama na kasalukuyang tumatayong acting head ng kanilang partido at kumpanya. Sa tabi nito ay ang mga nakatatlatag na dokumento na umani nagpapatunay sa kasalanan ni Gobernador Alvarado. Ang hustisya ay hindi nadidiktahan ng kapangyarihan. Maring pahayag ni Don Tomas sa mikropono. Umaarte na tila nagdadalamhati para sa kanyang kapatid. Ngayong araw, formal nating isusumite ang mga nakaragdagang ebidensya upang tiyaking walang kawala ang mastermind na si Eduardo Alvarado. Huwag kang magsinungaling, Tiyo Tomas. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa bulwagan. Bumuka sa malaking pinto at pumasok si Gabriel. Suot ang kanyang tila bakal na itim na suit at sa tabi niya ay si Evelyn na may hawak na isang gintong flash drive. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na sumiklab sa kanilang direksyon. Nagbago ang mukha ni Don Tomas, ngunit pilit itong pinanatili ang kanyang sopistikadong ngiti. Gabriel! Aking pamangkin! Ano itong eksena? Bakit kasama mo ang anak ng kriminal na bumaril sa ama mo? Ang tanging kriminal dito, Tiyo, ay ang taong nakatayo sa likod ng podium na yan. Malamig at umalingaw-ngaw na sagot ni Gabriel habang naglalakad patungo sa entablado. Lalapit sana ang mga security guard ngunit hinarang sila ng mga tapat na pulis sa dala ni Gabriel. Isinaksak ng binata ang flash drive sa main projector ng bulwagan. Sa dambuhalang screen, lumabas ang orihinal na hindi na-edit na log ng server ng bangko. Kasama ng kuha ng CCTV sa mismong IT department ng kanilang kumpanya. Kitang-kita sa video kung paano pumasok si Don Tomas kasama ang isang tauhan upang manipulahin ang mga bank transfer
at pirmahan ang pagkuha sa baril mula sa security firm ng mga Alvarado. Ikaw ang nagpabayad sa hitman. Tio Tomas, ikaw ang nagpabaril sa sarili mong kapatid dahil matagal mo nang gustong agawin ang posisyon niya sa Senado at sa kumpanya. Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkaamuhi. At binalak mo ring ipapatay si Evelyn sa warehouse kagabi para tuloy ang takpan ng bakas mo. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mukha ni Don Tomas ay naging maputla na parang bangkay. Tumingin ito sa paligid, ngunit wala na siyang matatakbuhan. Ang mga ebidensyang nakalatag ay masyadong matindi at detalyado. Walang iya ka, Gabriel. Pinili mong babae niya kaysa sa sarili mong dugo. Galit na sigaw ni Don Tomas habang pinamumulatan siya ng mga posas ng mga dumating na NBI agents. Humarap si Gabriel sa kanyang tiyuhin pagkatapos ay hinawakan ng napakahigpit ng kamay ni Evelyn sa harap ng buong bansa. Hindi ko pinili ang ibang tao, Tiyo. Pinili ko ang katotohanan at pinili ko ang babae nagturo sa akin kung paano magmahal ng tunay. Isang bagay na hindi mo mauunawaan. Habang tinutulak palabas si Don Tomas, napaiyak si Evelyn sa balikat ni Gabriel. Ang lihim ay sumabog na at sa wakas, ang anino ng krimen ay nagsimula ng lumaya sa kanilang mga buhay. Bagamat nailantad na sa publiko ang katotohanan sa likod ng Kapitolyo, hindi pa rin natatapos ang panganib. Si Don Tomas, bago pa man tuluyang maihatid sa piitan ng NBI, ay may huling baraha na inihanda. Ang kanyang mga pinakatapat at bayarang tauhan ay hindi basta-basta sumuko. Sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter at security sa labas ng bulwagan, isang itim na van na biglang humarurot at huminto sa gilid ng Kapitolyo kung saan ihahatid ang mga suspect. Dalawang sunod-sunod na putok ng baril ang narinig na nagmula sa mga tauhan ni Don Tomas upang lumikha ng matinding panik sa mga tao. Nagtakbuhan ng mga mamamahayag. Sa gitna ng tilian at siksikan, isang armadong lalaki ang mabilis na humila kay Evelyn mula sa likod ni Gabriel. Evelyn! Sigaw ni Gabriel ang lumingon siya at makitang tinutukan ng baril sa tigiliran ng dalaga. Huwag kang lalapit, Gabriel. Isang hakbang mo pa, sasabog ang utak ng babaeng ito. Sigaw ng lalaki habang dahan-dahang umaatras patungo sa nakabukas sa pinto ng van. Si Don Tomas ay nagawa nilang hilahin pabalik sa loob ng sasakyan. Nangangatog ang mga tuhod ni Evelyn, ngunit sinalubong niya ang mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang takot at nag-aalab na puot sa mukha ng binata. Isang ekspresyon na nagsasabing mas pipili nitong mamatay kaysa hayaan siyang makuha muli ng mga kalaban. Gabriel, huwag kang mag-alala sa akin. Sigaw ni Evelyn habang pinipilit na huwag maiyak. Pabilis na kumilos ang utak ni Gabriel. Bilang isang bihasang bumaril at may pagsasanay sa self-defense, hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Pilit na pinapakalma ang kidnapper. Sige, kunin niyo ako. Ako na lang ang isama niyo. Huwag lang siya. Ako ang may hawak na mga kopya ng hard drive. Hindi ba? Mas may halaga ako sa Tio Tomas kaysa sa kanya. Nalingkit ang lalaki sa alok ni Gabriel. Ang sandaling iyon ng pag-alilangan ay sapat na para kay Evelyn. Ginamit ng dalaga ang kanyang natutunan sa pagkasiko at buong lakas sa siniko ang sikmura ng lalaki. Napaatras ang lalaki at bahagyang nabitawan ng baril. Sa isang iglap, sumugod si Gabriel na parang gutom na leon. Sinunggaban niya ang lalaki, inagaw ang baril at sa isang mabilis na maniobra ay binalibag ito sa semento. Kasabay nito, ang mga pulis na nakabawi sa gulat ay mabilis sa pinalibutan ng van ni na Don Tomas. Pinaputukan ng mga gulong nito at tuli ang kinorner ang mga natitirang salarin. Hinihingal at tumayo si Gabriel. Binitawan ng baril at patakbong sinalubong si Evelyn. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Halos mawala ng hininga ang dalaga sa tindi ng pagkakakapit ng binata. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Paulit-ulit na bulong ni Gabriel sa buhok ni Evelyn. Habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin sa takot na muntik na namang mawala ang babaeng nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Isang buwan matapos ang madugong insidente sa Kapitolyo, ang lalawigan ay unti-unti nang nakasumpong ng kapayapaan. Si Gobernador Eduardo Alvarado ay formal nang pinalaya at nilinis ang pangalan.
Habang si Don Tomas at ang kanyang mga tauhan ay nahaharap ngayon sa habang buhay na pagkakabilanggo na walang pagkakataong makapagpiyansa. Ang mas magandang balita ay ang pagising ng ama ni Gabriel mula sa koma. Bagamat mahina pa ang katawan ni Don Robert, ang kanyang isip ay malinaw na. Isang hapon, sa pribadong silid ng ospital, magkahawak kamay na pumasok sina Gabriel at Evelyn. Naroon din si Gobernador Eduardo, nakatayo sa gilid ng kama ng kanyang dating karibal sa politika. Walang tensyon, walang galit, tanging ang pagtanggap na pareho silang naging biktima ng kasakiman ng iisang tao. Robert, nauna magsalita ang ama ni Evelyn. Lumapit ito at nakipagkamay sa matanda. Salamat sa anak mo. Kung hindi dahil sa katapangan ni Gabriel, baka pareho na tayong wala sa mundong ito. Ngumiti ng mahina si Don Robert. Tumingin ito kay Gabriel at pagkatapos ay kay Evelyn. Eduardo, ang mga anak natin na nagturo sa atin kung gaano ko walang kwenta ang away politika. Muntik nating masira ang buhay nila dahil sa pride natin. Tumingin si Don Robert kay Evelyn. May bakas ang pagsisisi at pasasalamat sa mga mata nito. Iha, salamat sa hindi pagsuko kay Gabriel. At salamat sa pagliligtas sa pamilya natin mula sa ahas na kapatid ko. Wala po yun, Don Robert. Nakangiting sagot ni Evelyn habang naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Gabriel sa kanyang kamay. Ang mahalaga po ay maayos na ang lahat. Nang lumabas ang dalawang matanda upang mag-usap ng pribado sa balkonahe ng ospital, naiwan si Gabriel at Evelyn sa loob ng silid. Inakbayan ng binata ang dalaga at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Maniniwala ka ba, Evelyn? Ang dalawang pamilyang 50 taon ang nagpaplano para sa susunod na eleksyon bilang iisang partido? Natatawang wika ni Gabriel. Iyon ang tinatawag na himala ng katotohanan, Gabriel. Sagot ni Evelyn. Lumingon siya at hinalikan ng pisngi ng binata at himala ng pag-ibig. Humarap sa kanya si Gabriel. Hinawakan ng kanyang magkabilang kamay at tinitigan siya gamit ang mga matang nagpalab at first sight sa kanya 3 taon na nakakaraan. Hindi, Evelyn. Ang totoong himala ay nung gabing napadpad ka sa rest house ko sa Antipolo. Simula nung gabing yon, alam kong hindi na ako magiging malaya sa pagmamahal sa iyo. At ngayon, handa na akong simulan ng paghilom ng lahat ng sugat ng nakaraan kasama ka. Sumapit ang tag-araw na may kasamang kakaibang dalisay na hangin sa lalawigan. Ang mga tarpaulin ng banggaan sa politika ay napalitan na ng mga proyektong pangkaunlaran na magkatawang na pinasiyanayaan ni Gobernador Eduardo Alvarado at Don Robert Sebastian. Ang dating feud na nagbanta sa buhay ng maraming tao ay opisyal nang ibinaon sa limot. Ngunit para kay Evelyn, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang kapayapaan sa politika, kundi ang kalayaang mahalin si Gabriel ng walang takot. Walang tinitigang kamera ng media at walang mabigat na lihim na nakadagan sa kanilang mga puso. Isang hapon, nagmaneho si Gabriel patungo sa pamilyar na bulubundukin bahagi ng Antipolo. Sa tabi niya, nakaupo si Evelyn. Suot ang isang simpleng puting summer dress na sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bukas sa bintana ng sasakyan. Walang ulan ngayon, walang bagyo. At ang langit ay nababalot ng kulay ginto at kahel na takip silim. Huminto ang sasakyan sa tapat ng liblib na rest house, ang mismong lugar kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas. 3 taon na nakakaraan bilang mga estranghero. Bakit tayo nandito? Nakangiting tanong ni Evelyn habang bumababa sila ng kotse. Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay at dinala siya sa malawak na likod bahay na nakaharap sa nakalatag na mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Doon, nakinggulat ni Evelyn nang makitang may nakahandang isang simpleng lamesa para sa dalawa na napapaligiran ng mga tumpok na mga sariwang bulaklak at maliliit na fairy lights na kumikinang sa dilim. Naalala mo nung gabing napadpad ka rito? Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim, baritono at puno ng marubdob na pagsuyo. Lumapit siya kay Evelyn. Sapat na upang maramdaman ng dalaga ang pamilyar na init ng katawan nito. Nanginginig ka sa ginaw, basang-basa ang damit mo at natatakot ka. Pero nung sandaling magtagpo ang mga mata natin sa may pintuan, alam kong tapos ang pagiging tahimik ng buhay ko.
Pumatak ang luha ng kaligayahan sa mga pisngi ni Evelyn. Hinawakan niya ang polo ni Gabriel. Tinitigan ng mga matang 3 taon niyang naging multo sa panaginip. Ngunit ngayon ay naging kanlungan na niya sa totoong buhay. Natakot ako doon, Gabriel. Pag-aamin ni Evelyn na ang boses ay bahagyang nanginginig. Nang malaman kong kaaway ng papa mo ang pamilya ko, akala ko ang pag-ibig ko sa iyo ang magiging pinakamalaking kasalanan ko. Akala ko kailangan kong piliin ang dugo kaysa sa puso ko. Pero pinatunayan mo sa akin ng pag-ibig ang pinakamalakas sa sandata para ituwid ang lahat ng mali. Sagot ni Gabriel. Dahan-dahang lumod si Gabriel sa isang tuhod sa ibabaw ng berdeng damuhan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na pelus na kahon. Nabuksan niya ito, isang maningning na brilyanting singsing ang sumalubong sa mga mata ni Evelyn. Kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng mga bituin. Evelyn Alvarado, tapos na ang panahon ng pagtatago, ng pagpapanggap at ng pag-iwas sa isa't isa sa harap ng korte at ng mundo. Gusto kong ikaw ang maging reyna ng buhay ko. Gusto kong kasama kitang gigising sa bawat umaga at yayakapin sa bawat gabi ng bagyo. Will you marry me, Evelyn? Will you be my wife? Humagulhol si Evelyn. Hindi na napigilan ng labis sa galak na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Lumuhod din siya sa damuhan upang mapantayan ng binata. Isinubsob ang kanyang mukha sa leeg nito at niyakap ito ng napakahigpit. Yes, Gabriel. 1,000,000 beses, yes. Sigaw ni Evelyn sa gitna ng kanyang pag-iyak. Isinot ni Gabriel ang singsing sa kanyang daliri bago siya binuhat at inikot sa hangin. Ang kanilang mga taway umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ng Antipolo. Nang ibaba niya si Evelyn, sinalubong ni Gabriel ang mga labi ng dalaga ng isang marahas, gutom, ngunit napakatamis na halik. Isang halik na nagtatak ng pagwawakas ng lahat ng gulo at ang simula ng kanilang walang hanggang bukas. Ang kanilang pag-ibig na nagsimula sa isang hindi sinasadyang sulyap sa dilim. Sa wakas, ay nakatagpo na ng sarili nitong blueprint ng habang buhay. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Evelyn at Gabriel. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Pero bago tayo magtapos, hayaan niyo pong batiin ko muli ang ating masusugid na mga taga-subaybay na sina Mayari Jocelyn ng Taiwan at si Jenny Galvez ng Kuwait. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.